Nationwide, a member of the KBP. Radyo natin nationwide. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa Radyo Natin FM. Good morning, Biliran, and good morning to all the listeners of Radyo Natin FM. Today is the episode 4 of our program, Alagang PhilHealth sa Biliran. Of course, together with our hosts, Madam Michelle C. Sylvia, our PhilHealth Accounts Management Officer, PhilHealth Naval, LHIO. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning, DJ Abona. So, good morning ha aton mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran. So, nanata sa episode 4 karong adlaw. Yes, and today is November 11, 2024. Ang Alagang PhilHealth sa Biliran always na mag-on air every Monday at 11 a.m. hangtod sa 12 noon. And for today's feature na mo ron ang Lung Cancer Awareness Month and the World Diabetes Day. And sa mga naay mga pangutana no og may mga concern about sa ilang PhilHealth accounts, you can call us our hotline number diri sa Radyo Natin FM Naval 053-500-8003, and of course the PhilHealth website www.philhealth.gov.ph, and a Facebook page of PhilHealth Region 8 Eastern Visayas, and Facebook page of Radyo Natin FM Naval 103.9 Radyo Natin FM. And sa email, pwede mo mag-email nyo, mag-send sa inyong mga pangutana, phillinknaval@gmail.com. And ang atong PhilHealth, adaan na himutang sa PhilHealth Naval Local Health Insurance Office, Bernardes 2 Antipolo, Naval, Biliran. And before me magsugod sa ang among pinaka-main program, no? Ato sang itaon diya sa live diya sa among Facebook page ang commercial gikan sa PhilHealth. I began in the 60s when a group of doctors saw the need to provide free healthcare services to the less fortunate. From a small community, I have evolved into a national health insurance program that embraces everyone, especially those who need it the most: the sick, the elderly, the poor. Since then, I have opened the door for partnerships with healthcare providers, sponsors, and stakeholders. I am driven. I reach out to every Filipino, even to those beyond our shores. Each day, I deal with people from all walks of life, each one with his own unique story, but with one desire: that should any of their loved ones need medical attention, I will be there to provide financial risk protection. Because it's not about the benefits nor the contributions, but about people wanting life to go on, being well again. I am PhilHealth. I am the only health insurance program that includes everyone. That excludes no one. Beyond that, I have a heart for the less fortunate. As a financial institution, I am inclusive, an advocate of social solidarity, where the healthy subsidizes the sick, the young for the old, and the rich for the poor. I am PhilHealth. I am for every man, woman, and child, whether rich or poor, from here or abroad. Because no individual should be denied healthcare just because they lack the means to cover it. In a sense, I am like your parent,
who is there for you every step of the way, who listens, who cares, who nurtures. I will always be there for you. You are the reason for who I am and who I can still be. I am PhilHealth. I stand for the right of every Filipino to have the means to avail of healthcare services, to alleviate their financial burden in one way or another, to assist, to counsel, to guide. I am PhilHealth. I secure, I cover, I protect. Again, sa may mga pangutana no, pwede ka mumutawag sa among hotline number diri sa station 500-8003 and via our PhilHealth website www.philhealth.gov.ph and Facebook page of PhilHealth Region 8 Eastern Visayas and 103.9 Radyo Natinabal. Email is phillinknaval@gmail.com ug sa mga walk-in applicants or mga magpa-register diha ana ang mahimutang ang PhilHealth Naval sa PhilHealth Naval Local Health Insurance Office, Bernardis 2, Antipolo, Naval, Biliran. And again, ang among feature karon is Lung Cancer Awareness Month and the World Diabetes Day. So, ang Lung Cancer Awareness Month gina-celebrate every month sa Nobyembre para mahatagan og impormasyon mahitungod sa lung cancer. Unsa ang mga hinungdan og mga risgo o ang mga importansya sa sayo na deteksyon. Ang lung cancer usa sa mga nanguna na rason sa cancer-related na pagkamatay dinhi sa Pilipinas. Sa tanan na kaso sa cancer, ada nakatay 16% na mga kaso dinhi sa Pilipinas. So, Ma'am Michelle, unsa ang rason or hinungdan sa lung cancer o cancer sa baga? So, ang kusog na paninigarilyo, polusyon sa hangin o mga peligro sa trabaho, mao'y rason sa pagtaas sa mga kaso sa lung cancer. So, unfortunately, ubos ang survival rate sa lung cancer dinhi sa Pilipinas mahitungod sa late stage na diagnosis. So, mas lisod na tambalon og challenging na ang pagtambal. So, ang kanina sakit kasagaran mga makaapekto sa mga naay edad na or may edad na. Mas daghan na ang na-diagnose sa mga individual na nag-edad og 50 pataas. So, ang sayo na detection sa lung cancer importante sa paglambo sa pasyente o pagpalapad sa mga opsyon sa pagtambal o pag-amuma sa publiko. So, ang prioridad sa sayo na pagtambal, mahinungdanon na mga lakang para maubsan ang palasanon sa lung cancer din sa Pilipinas. So, unsaon man ma'am para mapugga nato o may banan man lang ang risko sa cancer sa baga? So, ang pinaka-primero na factor sa ang pinaka-primero na rason or factor sa cancer sa baga ang paninigarilyo. So, maibanan ang risgo sa cancer sa baga kung maundang na ang paninigarilyo. So, may iba-iba na mga resources sama sa counseling, nicotine replacement, therapies o mga support groups para makabulig para maundang ang panigarilyo. Ang ikaduha, ang exposure to second-hand smoke na usag gyapon ni siya sa mga major na risk factor sa cancer sa baga. So, ang pagkaada og smoke-free na palibot sa atong balay ug sa trabaho, maprotektaran ang mga non-smoker sa mga makadaot na epekto sa paninigarilyo. So, ang ikatulo, ang air pollution na isumpay sa kaso gihapon sa lung cancer. Na mga balaod na ang tumong ang pagpaubos sa emission. So, like paggamit sa public transport, ang pagbike or ang paglakaw para maging maayo ang kalidad sa hangin. So, ang ikaapat, ang obesity na associated gihapon sa magkadilain na klase sa cancer. So, dapat na irregular na physical activity o pag-maintain sa healthy na timbang para maibanan ang risgo sa cancer. So, ang ikalima, ang pagkaon og balanced diet na may prutas, utanon og mga whole grains,
makaboost gihapon sa overall na health ug makaubos sa risgo sa cancer. So ang pagkaon sa taas sa mga antioxidants makabulig na maprotektaran ang mga tissue. So ang ikaunom, para sa mga individual na taas ang risgo sama sa mga smoker o manigarolyuhay ug kadtong mga pamilya na naay history sa cancer sa baga, ang regular na pagpa-check up ug screening mao'y paagi sa early detection ug intervention. Yes, makarelated aning pagkaon og balanced diet, no may da prutas no kay actually na ako'y kuan karon. Taas ang akong dugo, Ma'am Michelle. And nagkuan ko sa akong kinaon ron, of course, kay mahadlok ta no, magkaalat ag mga sakit-sakit. Taas akong dugo actually. And nagpa-check up sad ko and mao to siya. Mali gyud ang mukaon tag basta-basta na lang sa pagkaon nga bawal man unta sa ato. Actually dili siya bawal kay wala pa man ko kuan jud. Diha ko nakasabot nga taas akong dugo. Sa nasakit nako. So mauna siya nga mukaon gyud ta og tarong na pagkaon. Dili na mga especially hilig ko og mga kuan street foods inana mga burger mo gyud na kuno ang prone gyud nga mga makasakit ang sa katawo. So anyways, unsa ang mga serbisyo sa PhilHealth na available ma'am para sa lung cancer? So natay mga benepisyo para sa lung cancer or cancer sa baga. So ang first is ang chemotherapy administration. So ang iyang case rate is 9,464. So, ma-avail ni siya sa level 1, level 2, level 3 na hospital ug sa mga ambulatory surgical clinics ug sa mga primary care na facilities. So, ang ikaduha ang bronchoscopy with transbronchial lung biopsy with or without fluoroscopic guidance. So, ang package niya is 14,248. So, ang ikatulo ang removal of lung or pagkuha sa baga o total pneumonectomy, ang package niya is 60,450. Another is ang lung transplant double or bilateral sequential or in block with cardiopulmonary bypass. Ang package niya is 85,176. Another package is ang lung transplant double bilateral sequential or in block without cardiopulmonary bypass. Ang package niya is 85,176. Another is the lung transplant single with cardiopulmonary bypass, 84,084. And then lung transplant single without cardiopulmonary bypass, 81,900. So pwede kita hindi maka-avail sa mga accredited facilities. So para sa mga dugang na information, pwede natin ma-check ang PhilHealth website para han mga accredited na healthcare facilities. Okay, so maukad to siya ang mga available na serbisyo para sa lung cancer. And para po sa mga kuan good ma'am no, for more information about this na mga kuan, dapat mga to na lang sa opisina. Apo, pwede para further okay. So usad kadto og another commercial from the PhilHealth alagang PhilHealth, sorry. And mobalik kami og diha lang mo padayon ta mo pagpaminaw diri sa radyo natin FM. Thank you. Alam nyo na ba ang iyong PhilHealth? Alam nyo na ba ang iyong PhilHealth Inpatient Benefits? Ang PhilHealth Inpatient Benefits ay mga benepisyo maaaring ma-avail sa tuwing ang isang pasyente ay nangangailangang ma-admit o ma-confine ng 24 oras o higit pa sa isang PhilHealth accredited na ospital o pasilidad. Ang halaga na maaaring ma-avail ng isang pasyente ay natutukoy base sa kanyang sakit na may nakatalagang halaga o ang tinatawag na case rate. Sa PhilHealth case rate, malinaw na matutukoy ang halaga ng benepisyo na dapat makamit para sa isang sakit o operasyon. Covered ng case rate ang bayad ng pasyente sa mga araw na siya ay na-admit o na-confine para sa mga sumusunod: room and board, mga gamot at laboratorio, professional fee ng kanyang doktor. Binabawas sa total bill ng pasyente ang halaga ng case rate at tanging ang halagang maaaring lalagpas dito kung mayroon man ang kailangang bayaran ng miyembro. Narito ang mga halimbawa ng case rate para sa medical conditions.
Para sa case rate ng medical conditions, 70% ng halaga ng case rate ay napupunta sa bayad sa pasilidad at 30% naman para sa professional fee. Narito naman ang mga halimbawa ng case rate para sa surgical procedures. Para sa case rate ng surgical conditions, 60% ng halaga ng case rate ay napupunta sa bayad sa pasilidad at 40% naman ang para sa professional fee. Ang kumpletong listahan ng case rates ay makikita sa www.philhealth.gov.ph. Paano ba ibinabawas ang case rate sa total bill ng isang pasyente? Halimbawa, kung ang isang pasyente ay na-confine dahil sa sakit na pneumonia 2 o high risk na may case rate o nakatalagang halaga na 32,000 pesos, ang 70% na halaga ng case rate ay mapupunta sa bayad ng ospital o halagang 22,400 pesos. Samantalang ang natitirang 30% naman ng case rate ay bayad sa kanyang doktor o halagang 9,600 pesos. Kung ang total bill ng pasyente ay umabot sa 40,000 pesos, ibabawas ang 32,000 pesos bilang PhilHealth benefit at ang natitirang halaga na lamang na 8,000 pesos ang babayaran ng miyembro sa ospital. Para naman sa mga senior citizens, ibinabawas ang case rate pagkatapos na maibawas ang kanilang senior citizen discount. Paalala ng PhilHealth, maging mapanuri at maingat sa pagpirma sa claim form sa pag-avail ng benepisyo. Lumagda lamang sa claim form 2 kung tugma ang final diagnosis na nakasaad sa Statement of Account o SOA o Billing Statement. Claim form 2 Part 3, Certification of Consumption of Benefits at sa Consent to Access Patient Records. Huwag na huwag pipirma sa blankong claim forms para hindi magamit ang iyong membership sa posibleng health insurance fraud. Ang lahat ng benepisyo ay pare-pareho para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth anuman ang membership category mo. Yan ang alagang PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng sumusunod na contact details at social media sites. Once again, no? Sa may mga pangutana diha about sa PhilHealth, taod-taod among panubago ng inyong mga pangutana. And for now, i-comment sa ninyo sa among live o sa live diri sa radyo natin. And pwede sad mo makatawag diri sa landline sa radyo natin 500-8003 and sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph and the Facebook page sa radyo natin 103.9 Radyo Natin Naval and PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Okay, ug sa mga walk-in mga pangutana ninyo para at least ma-aware mo og unsay magkaada mo og impormasyon og dinhi lang located sa PhilHealth Naval Local Health Insurance Office, Bernardes 2 Antipolo Naval, Biliran. And again, our another picture would be Diabetes Day. World Diabetes Day, no? Ang World Diabetes Day ginaobserbaran kada November 14. Importante ini sa selebrasyon para mahatagan og kahibalo og edukasyon mahitungod sa diabetes. Dinhi sa Pilipinas, nagsigi og increase ang kaso sa diabetes na nakaapekto sa milyon nga mga Pilipino nga lahi-lahi ang grupo sa edad og sosyo-ekonomiko. Tungod sa pagbaylo og lifestyle, pag-increase sa urbanisasyon, pagbago sa diet, mao'y mga rason sa pagtaas sa diabetes dinhi sa Pilipinas. Base sa International Diabetes Federation o IDF, may kita 6.3% to 7% ng mga Pilipino nga nag-edad og 20 ngadto sa 79 nga naay diabetes. May gihapon na asa 4 million nga Pilipino nga may diagnosed or undiagnosed diabetes. Ang total account mas labaw pa sa due to an under-reporting ng kulang sa access sa healthcare. Ang diabetes nakaapekto sa lalaki o sa babaye, but ang recent na data nato nagpakita nga ang lalaki may slightly taas na incidence sa type 2 diabetes tungod sa panigarilyo o sedentary na behavior. Unsa pa man ma'am ang mga dugang na facts about sa diabetes? So may the portion sa diabetes na cases din sa Pilipinas na undiagnosed. So according sa International Diabetes Federation, may the 40 to 50% na diabetic cases din sa Pilipinas nga undiagnosed. Meaning may the millions na mga Pilipino na wala kabalo
na naa sila diabetes na nagbutang sa ila sa risgo sa complications. So, ang Department of Health kauban sa mga other public o private na mga health organizations nag-promote sa diabetes prevention ug management pinaagi sa kampanya ug mga programa. Para sa World Diabetes Day, ang DOH nakipag-collaborate sa iba-iba na mga stakeholders, kalakip na hospitals, local government units ug mga NGOs para makahatag og screening, medical consultation ug educational workshops para sa mga diabetes care and prevention. So may type 1 diabetes nagproduce og gamay or no insulin at all. So as a result, kailangan og daily insulin injections or paggamit og insulin pump para sa pag-manage sa blood glucose levels. So, ang type 2 diabetes naman, ang pinaka-common na form sa diabetes na often associated sa lifestyle factors such as obesity, sedentary behavior, o poor na diet, as well as genetic factors. So, ang gestational diabetes nagdevelop during sa pagburod. So, ang lawas, diri makaproduce og eksakto na insulin tungod sa hormonal changes. So, ang babayi may gestational diabetes, may the higher risk na mag-develop og type 2 diabetes sa later part sa ilang kinabuhi. Unsa man ma'am ang mga benepisyo sa PhilHealth mahitungod aning diabetes? So, ang PhilHealth as a national health insurer, may daghihapon role para pagsuporta sa diabetes management pinaagi sa benefit packages na makabulig sa medication, laboratory test ug pagkonsulta sa doktor. So may dakita mga benefit packages like ang diabetes mellitus arising in pregnancy. Ang package niya is 8,840. May daghihapon syndrome of infant or mother with gestational diabetes, ang package niya is 12,090. So, mauto, duha ang PhilHealth packages. So, may daghihapon iba na case rate. So, pwede natin ma-check kung depende sa final diagnosis sa doktor. Pwede natin makita sa akong gimension dati sa mga updates na pwede kita maka-check sa app sa PhilHealth na all case rate app. Makita natin kung pila ang respective na case rate. So, may da mga packages na nag-range from 3,000 to 20,000 sa mga benefit packages na related sa diabetes. So, pwede gihapon natin ma-check ang PhilHealth na website sa mga accredited facilities na pwede kita maka-avail. Yes, for more information, ma'am, no? Matuta sa www.philhealth.gov.ph. So, unsaon man, ma'am, pag-iwas aron or maibanan man lang ang risgo sa diabetes po? So, first, ang regular na exercise para makontrol ang timbang. So, aim for at least 30 minutes of moderate exercise sa sulod sa usa ka semana. So, iwasan gihapon ang pagkonsumo og mga pagkaon na high in refined carbohydrates and sugar like white bread, mga pastries, cakes, sugary cereals, pasta, cookies, sweets, and then soft drinks, junk food, ug pizza. So, ang ikatulo, focus on whole foods sama sa prutas, gulay, unod sa karne, ug healthy fats. So, iglimit gihapon naton ang pag-consume og processed food, sugary drinks, o red meat. Ang ikaapat, ang chronic na stress can also affect blood sugar levels. So, dapat mag-practice kita og stress-free, reducing activities like yoga, meditation, o deep breathing exercises. Okay, no? Kanibitaw mga pizza. Mamagina sila ato mga kanang madali-dali na ito nga makaon. Palit na diha sa Naval. Mulusad lang ta. Pagbalik na ito makakaon na tadaan na. Munang, mostly good sa ato ang mga sa taga Naval na Filipinos, no? Maguna ang atong madali-dali nga kaon. That's why marag prone ka ito sa aning mga sakit. Diabetes, no? And dili lang sa diab, ma'am, kundi bisag sa cancer, sa lung cancer, ma'am, pwede po na siya, di ba, kay especially ang junk food, mga soft drinks. Mawag na kong hilig, ma'am, muna siyang what happened. Ang bread, di ko kaayo white bread yun, pastries, cakes, and mga sugary, mga matamis na mga pagkaon. Prone good ana, ma'am, no? Especially mga soft drinks.
murag kabahan na tayo dyan. Kaya mo na atong hilig na ako, especially ako, mura man gyud ang madali nato kana mga banana Q, di ba may asukal man na. Is ang mismong ang saging ma'am is na po siya sugar, di ba? Oo, bawal pud kasi daw na siya sa mga dayab and sa pa ba mga cookies, sweets. So iwas-iwas na ta, may mga dayab diha ha. Mga daya diha iwasan na daw ni nato murag daya jud ko. Dili day ko daya. High blood day ko, sorry. Mga pastries, oo, mo gini ato mga spaghetti. Mostly kasi ang baligya diri kanang mga online seller, ma'am, ipanghatod na lang nila mo na siya mga white spaghetti, mga carbonara. Wow, lami man gud pud siya. So anyways, magbalik ang Alagang PhilHealth. Siyempre kauban gapon nato si Ma'am Michelle Sylvia and of course DJ Abona. Og dihala mo o padayon na mong pagpaminamo. Balik ra ang Alagang PhilHealth. The Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, is a government-owned and controlled corporation established to provide all Filipinos with affordable, acceptable, available, and accessible healthcare services through social health insurance. Through the years, PhilHealth has endeavored to develop and introduce benefit packages for its members. With the implementation of Universal Healthcare, or UHC, it continues to expand and enhance its benefit packages for all Filipinos. These benefits are inpatient benefits, outpatient benefits, Z benefits, primary care benefit, or the PhilHealth Consulta, sustainable development goal-related benefits, inpatient benefits. These are benefits for sicknesses that need confinement of not less than 24 hours. It covers both medical and surgical cases done in an accredited healthcare institution. Services include facility fee and professional fee. These benefits are paid through case-based payments. Case-based payment is a payment method that reimburses to healthcare providers a predetermined fixed rate for each treated case or disease, also called per-case payment. The following are some of the medical cases and its corresponding benefits paid for by PhilHealth. These are examples of surgical procedures covered by PhilHealth. Inpatient benefits are paid by PhilHealth through case rates, which consists of the following. For medical case rates, 70% goes to the facility fee and 30% goes to the professional fee. While for the surgical case rates, 60% goes to the facility fee and 40% goes to the professional fee. How is the benefit computed? Here are sample benefit computations. For medical case rate like pneumonia 2, high risk, the case rate is 32,000 pesos. 70% of the case rate goes to the facility fee, which is 22,400 pesos, while the 30% goes to the professional fee, amounting to 9,600 pesos. For surgical procedures like delivery by cesarean section with a case rate of 19,000 pesos, 60% goes to the facility fee, which is 11,400 pesos, while the remaining 40% goes to the professional fee, amounting to 7,600 pesos. Outpatient benefits. Outpatient benefits include day surgeries and treatment procedures done in accredited hospitals and freestanding clinics that do not require confinement less than 24 hours. It covers both medical and surgical cases paid through case rates or fixed rates. Services include facility fee and professional fee. The following are some of these outpatient benefits. Cataract package, radiation treatment delivery or radiotherapy, outpatient blood transfusion, hemodialysis or peritoneal dialysis, Z benefits. These benefits are for serious illnesses that require long periods of treatment and extremely expensive therapies or other care that may deplete one's financial resources unless covered by special health insurance policies. The following
And atong ihatag kay Ma'am Michelle Sylvia ang higayon para sa mga updates and reminders. So, ang atong updates sa PhilHealth. First, ang PhilHealth Advisory Number 2024-0014 sa PhilHealth Regional Office 8. So, ang kaning advisory nagpasabot sa new location sa PhilHealth Regional Office 8 na naana sa Congressman Mate Avenue, Barangay 91, Abukay, Tacloban City. So, formerly, ang PSA office ni siya. So, while ang mga kliyente na gusto mag-avail sa mga frontline services sa Tacloban City, padayon gihapon ang pag-transact sa Tacloban Local Health Insurance Office na naa sa Real Street, Fatima Village, Tacloban City. So, another is ang new hotline number sa PhilHealth. Nationwide ni siya, 02-8662-2588. So, available ni siya 24/7 including weekends and holidays. So, pwede gihapon ang mga mobile hotlines. Pwede siya call and text 24/7, 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987, 0917-110-9812. So, pwede gihapon mag-request in callback via preferred na mobile hotline. So, ma-text la o PHI callback space mobile number to be called and then space details sa concern. So, callback is from 8 a.m. to 12 p.m. to 12 hours, 7 days including weekends and holidays. So, may dagihapon click to call via the PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. So, na-icon dito sa website na click to call. So, pwede to siya i-click para makatawag online. So, ang mag-answer ani ang third-party agent or PhilHealth employee. So, another update, ang increase sa dialysis from 90 sessions, naging 156 session na. And then, ang case rate is from 4,000, naging 6,350 per session. So, may dagihapon increase sa coverage sa case rate sa mga nagkinahanglan og admission. So, may da 30% starting February 14, 2024. So, example, ang dengue from 10,000 naging 13,000. Pneumonia moderate risk 15,000. From 15,000 naging 19,500. Essential hypertension from 9,000 naging 11,700. Cesarean section from 19,000 naging 24,700, and then appendectomy 24,000 from 24,000 naging 31,200. So another is walang loan ang PhilHealth. So please be careful han mga website nga nag-ingon nga nagpapautang ang PhilHealth. So ang PhilHealth is a health insurance owned by the government nga naghahatag hin benepisyo para han mga na-hospital or kung mag-avail hin mga outpatient na mga procedure and primary care benefit including ang PhilHealth konsulta sa mga rural health units ug other accredited healthcare institution. So diri gihapon ma-withdraw or ma-refund ang mga PhilHealth contribution. So para han sigurado nga tama na mga information, pwede mag-check or bubisita ha PhilHealth website www.philhealth.gov.ph. Para naman han printing han MDR ngan PhilHealth ID wala inihiya bayad. So diri kita makipag-transact han mga online fixers. So diri po hira authorize para han mga online assistance an aton mga online fixers. So i-report kung may daka mo na sabtan nga nag-advertise or nag-post online hin assistance para printing han MDR o PhilHealth ID. So diri nato nighatag an aton mga personal information haira. So, dapat protektaran naton ang aton mga personal na information. So, diri na kailangan ang online fixer sa PhilHealth since libre ang pagkuha ang PhilHealth ID ng member data record ha mga PhilHealth offices nationwide. So,
abri ang opisinahan PhilHealth parahan mga PhilHealth members ngan para gihaphan mga diri pa miyembrohan PhilHealth. So ang pag-release han ID kailangan ang member mismo ang mag-request han PhilHealth ID. Kung dirihiyan asyan makakuha or makuha, kailangan an authorization from the member. So, kung nawara gihapon ang PhilHealth ID, kailangan mag-secure hin affidavit of loss. So, parahan diri makakadto opisina, pwede hera mag-email han ira mga registration forms sa actioncenter@philhealth.gov.ph or para kunhan mga taga dinhiya province of Biliran, Kalubian, Leyte, Capuucan, Carigaran, Barugo, pwede ra mag-email ha phillinknaval@gmail.com. So may daghapon another update ang PhilHealth ang paggamit sa PhilHealth ACR app. So kani siya nga app magamit para ma-check kung pila ang case rate sa medical o surgical cases. So pwede ni siya ma-download ha aton mga cellphones. Ma-type la kita PhilHealth ACR ha Google Play or Play Store sa mga Android phone or just search PhilHealth or just search case rate sa App Store for iOS phone users. Another update ang PhilHealth gihapon pwede naton ma-access sa eGov.ph app. So i-download naton ini gihapon ha aton mga cellular phones. Through this app, ma-access gihapon naton ang aton PhilHealth member portal. So ako ni siya gitry ganiha since may da naman ako account sa eGov, makikita naton ang aton profile sa PhilHealth, ang atong data including ang aton mga dependents, ang atong contribution. Kung for example naka-avail ta sa PhilHealth, na-confine or nag-outpatient, makita ang claims history. And then pwede gihapon kita makapili or makaselect han aton preferred na konsulta provider pinagi nga app na eGov.ph app. So i-download na lang ni siya nato sa atong cellphone ug mag-create tag account para maka-access pud ta sa PhilHealth. So another ang atong reminder since November 11 naman ta karon para sa atong mga employers na naay PEN na 0 to 4. Ang ilang due date sa pagbayad is before the 15th day of the following month. So October dapat before mag-November 15, mabaydan na ang contribution for the month of October. So another is kung mga 5 to 9 naman na PEN para sa mga employers, ang due date is November 20 para sa month of October. So sa aton naman mga individually paying members, so katong magbayad og monthly, so dapat pay until the last working day of the month. So kung karon November, so dapat bago mag November 30 mabayaran na ang contribution. So for quarterly, so dapat before the last working day of the quarter. So semi-annually naman, first quarter of the semester being paid for. So for example, karon July to December, so dapat nabayad na katong October 31. So sa annually naman, dapat pay until the last working day of the first quarter of the year being paid for. So para naman ha aton mga PhilHealth members, pwede kita makagamit ha PhilHealth member portal or PHIC member portal. So kani siya ma-access naton through online. So, pwede kita hini mag-register para maka-view kitahan aton MDR or Member Data Record. So, dili na kinahanglan na mga tupata sa opisina kung gusto naton makakuha og Member Data Record. So, pwede naton ma-access sa PhilHealth Member Portal. So, dapat lang natay account or mag-register ta ani nga PhilHealth Member Portal. So, ma-view gihapon naton din yan aton mga premium contribution. So, para sa mga self-paying members, pwede gihapon hira magbayad through online using hini nga member portal. So, for other information or mga updates, pwede kita mag-like and follow han FB page han PhilHealth Eastern Visayas for other updates and announcement. Yes, and that was the reminders and updates of PhilHealth, no? Ang www.philhealth.gov.ph, di mo makita tanang imong ma-print ni mo among member data record, ma-view ni mo among premium contribution record, pay online for self-paying members, and mag-enroll po ma'am, no? Pwede siya.
Okay, diha ra gyud mo makit-an tanan. 'Di ba sa PhilHealth easy ra kaayo magbayad ka naa sa philhealth.gov.ph matan-aw ka sa imong member data record. And before me magsugod sa among mga questions sa Facebook ug sa mga personal questions no. Atong kitaon na pod og paminawon ang another commercial from PhilHealth. Lamang mo og padayon lamang sa pagpaminaw diri sa alaga nga PhilHealth. The Philippine Health Insurance. Alam niyo bang may outpatient benefits kayo sa PhilHealth? Sagot ng PhilHealth ang iba't ibang benepisyong medikal na maaaring makamtan ng isang PhilHealth member at ng kanyang legal dependents. Ang PhilHealth outpatient benefits ay benepisyo para sa mga piling serbisyo na hindi na nangangailangan ng pag-admit sa ospital. Ang mga benepisyo ay babayaran ng PhilHealth sa pamamagitan ng case rate kung saan ang bawat karamdaman o operasyon ay may nakatalagang halaga. Narito ang ilang halimbawa para sa outpatient benefits. Day surgeries and treatment procedure na isinasagawa sa isang PhilHealth accredited na pasilidad na hindi nangangailangan ng pagpapakonfine o admit ng 24 oras o higit pa. Medical procedure tulad ng cataract extraction o pagtanggal ng katarata, 16,000 pesos kada mata. Radiation treatment delivery o radiotherapy gamit ang Cobalt, 2,000 pesos kada session at 3,000 pesos kada session naman kung gamit ang linear accelerator. Outpatient blood transfusion, 3,640 pesos sa level 1 to 3 na hospital. O ambulatory surgical clinics at 2,548 pesos naman sa primary care facilities. Hemodialysis at peritoneal dialysis, 2,600 pesos kada session. Narito pa ang ibang outpatient benefits na maaaring makamtan ng isang PhilHealth member. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga ito. Paano magagamit ang mga benepisyo na ito? Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ginagarantiyan na lahat ng Filipino ay agarang makagagamit ng mga benepisyong pangkalusugan mula sa PhilHealth o tinatawag na immediate eligibility. Upang magamit ang mga ito, siguraduhin nakarehistro ka bilang PhilHealth member o updated ang iyong membership record at mayroong sapat na kontribusyon. Huwag din kakalimutang i-check kung PhilHealth accredited ang napiling pasilidad at may kakayahan na magbigay ng outpatient benefits. Kailangan din magsumite sa billing section ng ospital o pasilidad na maayos na napuna ng PhilHealth Claim Form 1, kalakip ng supporting documents na maaaring hingin ng ospital kung kinakailangan at magpakita ng anumang valid ID. Sa patuloy na pagtupad ng hangarin ng Universal Healthcare o UHC na mabigyan ng sapat at dekalidad na serbisyong pangkalusugan ng lahat ng Filipino, inihahandog rin ng PhilHealth ang pinalawak na primary care benefit package nito, ang PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o PhilHealth Konsulta Package. Nilalayo ng PhilHealth Konsulta na matulungan ang bawat isa na makaiwas o maagapan ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman o sakit. Narito ang serbisyong maaaring ma-avail sa package na ito. Una, konsultasyon. Pangalawa, health risk screening at assessment. Pangatlo, mga piling laboratory at diagnostic test. At panghuli, mga piling gamot at medisina. Para makapag-avail naman ng benepisyong ito ang isang miyembro, kinakailangan niya magparehistro sa napiling PhilHealth accredited consulta provider. Sa oras ng availment, The Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, is a government-owned and controlled corporation established to provide all Filipinos with affordable, acceptable, available, and accessible healthcare services through social health insurance. Through the years, PhilHealth has endeavored to develop and introduce benefit packages for its members. With the implementation of universal healthcare or sources, unless covered by special health insurance policies. The following are some of the Z benefits available for acute lymphocytic leukemia, breast and prostate cancer, end-stage renal disease eligible for requiring kidney transplantation, low risk, open heart surgeries, Z benefits for selected orthopedic implants, Z benefit packages for children with disabilities such as
developmental disability, mobility impairment, visual disability, hearing impairment, and Z benefits for premature or small newborns. These Z benefits may be availed in any PhilHealth contracted provider of the particular Z benefit package. There are selection criteria from the pre-authorization checklist and member empowerment form to be fulfilled. Sustainable Development Goal-related benefits. PhilHealth also offers the following special benefit packages: Maternity Care Package, Normal Spontaneous Delivery Package, Outpatient Malaria Package, Voluntary Surgical Contraception Procedures, Animal Bite Treatment Package, Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment to Directly Observe Treatment Short Course or DOTS Package, and Outpatient HIV/AIDS Package. PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o PhilHealth Konsulta. PhilHealth announces the expansion of its primary care benefit package for all Filipinos, the PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama or the PhilHealth Konsulta. It offers consultations and healthcare screening and assessment, search and laboratory tests, drugs and medicines as a form of preventive healthcare. Members may register to an accredited consulta provider of his or her choice to avail of this primary care benefit. PhilHealth ensures that all of the benefits are available and accessible by every Filipino. Here are some reminders to ensure a hassle-free PhilHealth benefits availment. Ensure that your member data record or MDR and contributions are updated. Make sure that the healthcare institution and attending physician are both PhilHealth accredited. Take note that there is a 45-day benefits limit per calendar year for the member and a separate 45-day benefit limit for his or her dependents. It should also be noted that in availing inpatient benefits, the single period of confinement or SPC rule applies. This means that admissions and readmissions due to the same illness or procedure within a 90 calendar day period shall only be compensated with one case rate benefit. Indeed, PhilHealth remains true to its promise of caring for the health and well-being of every Filipino through the benefits being offered today and the benefits being developed in the coming years. Yan ang alagang PhilHealth. For more information, contact us or visit the nearest PhilHealth office. And the time check, it is now 49 minutes after 11. We've got 11 minutes na lang. Ayan, 10 minutes na lang din siya ng intro. And ano yan, nakita sa atong common questions ay na Facebook. To start with, unsaon daw pag-update hin civil status, Ma'am Michelle? So, para pag-updatehan civil status, kailangan lang mag-fill out sa PMRF or PhilHealth Member Registration Form. So, i-attach lang ang photocopy sa marriage certificate from the local civil registrar or from PSA. Okay. Nawaraan ako na PHIC-ID, pwede daw magkuha og otro? So, kung nawala ang iyang PhilHealth ID, kailangan lang mag-secure hin affidavit of loss o mag-fill out sa request form para makaaro og ID. Okay. Waray ako payment option na sa member portal. Voluntary member ako. So, kung wala pa payment option sa member portal, so pwede hiya mag-over-the-counter payment sa opisina. So, kailangan gihapon niya i-update ang iyang monthly income para pwede niya makabayad online. So, kung online, pwede hiya through GCash. So, kailangan lang i-update ang iyang monthly income. Okay, mo lang to ang mga pangutana, no? And before we end our program, mubalik mi og nami last commercial from PhilHealth og padayon mong pagpaminaw diri ramang sa radyo natin na film. Narito na ang konsultasyong sulit at tama. Mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede
di online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugan abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. No? And I will give the moment to Ma'am Michelle for her final remarks for this program. So, daghang salamat sa mga nagpaminaw sa programang Alagang PhilHealth sa Biliran. So, ikaapat na ni nato nga episode. So, our next program will be November 18 from 11 to 12 noon. Yes, thank you kaayo Ma'am Michelle, and thank you PhilHealth sa mga impormasyon na inyong gipang share diri sa diri sa radyo natin. And this is DJ Avona sing salamat po sa inyong pagpaminaw, sa padayong pagpaminaw diri sa radyo natin Naval. And God bless you all. Magkita-kita tapuhon next Monday, same time, 11 to 12 noon. And thank you so much. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsabilidad